Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 Daily Devotion. At ngayong araw po, ang topic po natin is patungkol po sa tama bang talian ng ang mga demonyo, so binding and loosing po. So yun po yung ating topic po para sa araw na to. And para naman po sa concept po natin sa binding and loosing po, ito po yung sinasabi po. This term were part of Jewish rabbinic teaching and were used to describe the authority to make decisions about what is permitted or forbidden under God's law. Jesus applied this concept to church discipline. So yun po yung ating concept po para po sa binding and loosing po. Then para naman po sa ating Bible verse po, ito po yung matatagpuan sa Matthew chapter 16 verse 19. And ito po ang sabi po sa English po, I will give you the key of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose in earth shall be loosed in heaven. Ano ang masabi sa Tagalog? Ibinigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang hintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. So yun po yung ating Bible verse po or Bible reading po para sa araw na to. Tayo naman po dumako po sa ating teaching po. Una, the key of the kingdom represent stewardship. So yung susi daw po na ating Panginoon Diyos po is nagre-represent po sa pagiging stewardship po natin. So bilang isang Kristiyano po, bilang isang tagapagpasunod po ng ating Panginoong Diyos, binigay na po ng ating Panginoon Diyos susi po para po sa atin, para po sa kingdom na yon. So yung susi po na binabanggit po natin dun is yung parang faith po. So sa pamamagitan po ng susi ng faith po, makakamit po natin yung buhay na walang hanggan po, or yung tinatawag na po ito salvation po, kung saan makakapunta po tayo sa kingdom po ng ating Panginoon Diyos, kung saan po makakapiling po natin siya sa kabilang buhay po, kung saan dun po is meron pong buhay na walang hanggan po. So para naman po sa ating pangalawang katuruan po is binding and loosing refer to church discipline. So hindi po ito yung sinasabi na dapat po natin talian yung mga demando. So pwede naman po ipagpanalangin po natin. So yung binabanggit lang po is binding and loosing po is nagre-refer po sa church discipline. Kumbaga po parang siya lang po yung pinaka-basis po para magkaroon po yung churches po ng mga discipline po. So pangatlong katuruan po is God deeply values the purity of His church. Yung ating Panginoon Diyos po is deeply values po kung saan pinapahalagan po ng ating Panginoon Diyos. Binibigyan niya po ng pansin po na yung church po natin is maging purified or purity, kung saan sasamba po yung kanyang mga anak or yung mga tao po. Then sigad lamang po is yung nakakausap po natin dun po sa church na yun. Kasi yun po yung gusto po ng ating Panginoon Diyos is maging deeply purified po yung churches po natin. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.